And today, we are going to talk about SPIMS. SPIMS sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Ayan. Hello, good morning once again. This is Teacher Timmy. Welcome to my channel, Teacher Timmy Talks. And today, we are going to talk about SPIMS. SPIMS sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Ayan. So as we continue with our topic SPIMS, here are things you need to know about SPIMS. SPIMS or sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir is a program of the government through the NRCO or the National Reintegration Center for OFWs ng DOLE, Department of Labor and Employment, in collaboration with OWA and POEA, also the Department of Education. This is for, SPIMS is for licensed professional teachers, mga ma'am at sir na nasa abroad at pagbalik sa Pilipinas, gustong makapasok sa Department of Education. Para din po siyang application ng regular ranking, pero yung regular ranking is for everyone dito sa local, sa Pilipinas. Tapos yung teacher applicant pupunta sa school kung saan niya gustong magtrabaho bilang guro, tapos doon siya magpapasa ng application, ng documents. But here, since this is a program for OFWs, everything is online. Yes po, online. So, i-email lang po yung mga documents, yung mga requirements. Nice. It's there in one of my videos. Please check my playlist, SPIMS, sa YouTube channel natin. Tapos, nandun po yung mga requirements para ma-prepare ninyo ang sarili ninyo if you plan to apply sa SPIMS before you come home to the Philippines for good sa mga teachers po. While you are abroad, pwede na po siyang applyan kasi it takes time to process. Mahaba-habang proseso po siya. And these are things that you need to know. Number one, meron yung isang teacher na nagtanong, meron ba siyang age limit? As we all know in the government, syempre, sa mga teachers, ang age for retirement is at 60. Di po ba? So as long as si teacher na nasa abroad or kakauwi galing abroad ay wala pa namang 60, pwede po siyang mag-apply. Pwede lang po. So even at 40s, 50s, there's no problem with that. As long as you believe you can teach, you're a licensed professional teacher, you have teaching experience, pwede po mag-apply. Ayan. So, ito lang po yung dapat natin tandaan kasi mahaba-haba yung proseso. Tapos, ang concern ng mga iba, like, since 1 year or more than it may take months or more than a year to process. Paano naman pag natenga ka? Pag uwi mo ng Pilipinas, nag-apply ka, may confirmation ka na nakuha ka, ibibigyan ka nila ng item kasi mag-create po ng item. Again ha, mag-create. Hindi po tayo mang-aagaw ng item ng mga nakikiranking locally, pero mag-create po ang DepEd ng item for us. And since mag-create po ng item for us, madami po siyang dadaan ng proseso. Ayan. So, dahil mahaba ang kanyang iti-take na process, pwede po, sabi naman dito sa guidelines, while waiting, you may apply in any other job while nakauwi ka na sa Pilipinas, kung nakauwi ka na. Pero kung nasa abroad ka, you can finish your contract. It's okay. But please take note of the following. Number one, please do not select a school if you are not sure kung makakauwi ka, that you are not going to make it doon sa academic year na sinabi mo na darating ka. For instance, ako 2020 nag-apply. Kung hindi pala ako available by June 2021, kasi yun yung nakalagay na academic year. June 2021, dapat available ka. And kailangan masabi mo yung intention mo na tutuloy ka or hindi by February 2021. So, ganun po siya. Kunwari, 2025,
nag-apply ka ngayon for next year, next academic year na po yung item, hindi na po aabot this year kasi po pasukan na next week. Ayan. So, pag nag-apply ka this year for the next academic year, ibig pong sabihin, kailangan by February 2026, nandun na po yung finality ng decision mo kung tutuloy ka ba o hindi. So, in the event po na hindi ka tutuloy, you have to inform. Kindly inform us, sabi niya, if you decided na hindi ka tutuloy para tatanggalin nila yung file mo doon sa mga qualified applicants na na-select. Siyempre, sayang naman po yung i-create nila na item kung hindi ka naman po pala darating at hindi mo pala kakayaning magturo. So, ngayon, sabi ko kanina while waiting, kasi 1 year to wait yan or more, po pwede ka magtrabaho. Ngayon, nagustuhan mo na yung trabaho mo na bago at ayaw mo na ulit magturo. Pwede naman, ipa-cancel mo po. Ipa-cancel mo po yung application mo kasi may isang nagtanong sa atin na ma'am na meron na po siyang item. Nagpunta na siya doon, nag-report. Pero napag-isipan niya na mas gugustuhin pa niyang mag-abroad ulit because of the salary. Kaya umalis siya without informing, without even canceling yung kanyang item kasi nabigyan na nag-grant na po siya ng item. So in the event na nag-grant ka na po ng item at umalis ka po, di pa nga sa atin kahit sa local employment, once na umalis ka na lang basta without resignation, without filing resignation and without clearance and all that, hindi ka dumaan sa proseso ng pag-alis mo, di ba awol yun? Di po ba? So that is sorry to say, but that's unethical and that's unprofessional. Di po ba? So, teachers are professionals. So, since binigyan ka po ng item, nag-create po sila ng item para sa'yo, dapat, with full responsibility, tanggapin po natin siya. Kasi in-applyan po natin yan in the first place. Di ba, ma'am at sir? Then, kapag kinancel mo na po yung inyong application or yung item, kasi nga, nakahanap pa na ng ibang work, or any reason, any personal reason, or whatever reasons you have, ipa-cancel mo po para tanggalin nila sa file nila. Kasi just imagine, nasa DepEd Central po yung item nyo, no? Then, ang dami din pong mga ibang applicants, ang dami pong bibigyan ng item, ang dami din mga SPIMS beneficiaries, and all that. Ang dami rin nilang concerns. So, tayo po, ang magkusa na, mag-take na ng initiative to cancel our application with them para po tanggalin na nila yung name natin dun sa list of qualified na SPIMS beneficiaries para mabigyan din ng chance yung iba. But, in the event na kinancel natin for any reason, please take note, there are no second chances. Yes po, wala na pong second chance kasi pagbalik nyo po, nakalagay lang dito, they will re-evaluate in case you qualify for the next batch of SPIMS beneficiaries. But, I'm telling you, ilang ulit dun sa email na banggit sa akin na once nag-decline ka na doon sa item na ibinigay sa'yo at na-providean ka na, nabigyan ka na ng slot, then ibig sabihin, wala ka na pong chance. Kaya it's either take it or leave it. But nonetheless, even if kinancel mo po yung appointment mo or item mo with SPIMS program, you can still go and apply locally through RQA or the regular ranking sa mga schools or divisions. O pwede po yun. So, pahirapan, dadaan tayo sa butas ng karayom. Sabi nga nila, kailangan mong pumunta dun sa school. Ang advantage lang kasi dito sa SPIMS program, that's why I'm pushing it sa mga OFWs, no, mga ma'am at sir. Ang kagandahan po nito, yung hassle na pabalik-balik ka to follow up, like physically, personally, face-to-face, and applying, Philippines, yung sistema natin, hindi ka lang dadaan sa iisang tao. Siyempre, may interview yan, panel yan, tapos may exam yan. Sa regular po yan, regular ranking. And then, bubusisiin nila yung papel mo kasi point system po yan, may experience ka ba, yung eligibility mo, yung qualifications mo, ano ang edge mo, just like normal employment process na of all applicants, why you? Bakit ikaw? 'Di ba? Kasi yon sa regular ranking versus SPIMS. Sa regular ranking, we are talking about one or few items. And we are talking about
so many applicants. Just like in the school where I am working right now, one item equals 200 applicants. Yes po. And every single year, nagkakaroon ng regular ranking ng mga new applicants, mga new teachers. And just imagine yung competition. Sobra. Di po ba? At sobra. Lahat kayo mag-e-exam, lahat kayo ma-interview, lahat kayo magde-demo, all these things. Then, ano yung guarantee na maiin ka? Whereas, doon sa SPIMS, si DepEd po ang magkikreate ng item mo. So, napaka-bless mo, napaka-palad mo na yung item ang mapoprovide para sa'yo. Hindi yung ikaw ang naghahanap ng item na nakikipag-compete ka sa ibang mga teachers, 'di ba? Yung mga mas bata, alam mo na, syempre galing tayo ng abroad, medyo may edad tayo, tapos medyo na-outdated na tayo dahil sa abroad tayo, iba naman yung sistema dito sa sistema doon, especially kung sa abroad hindi ka naman talaga nagturo, 'di ba? Ang experience mo hindi teaching, mahihirapan ka po na dumaan sa regular ranking. So, mas maganda, I am encouraging you mga ma'am at sir na kapag kayo po ay licensed professional teacher, mas maganda di hamak na mag-apply through SPIMS. Kasi po gobyerno mismo ang tutulong sa'yo. So, the NRCO, yung National Reintegration Center for OFWs, DOLE, yan po, DepEd. Sila ang magkikreate ng item. So, napakaganda. Di po ba? So, pero, pwede ka naman mag-apply sa ibang job while waiting para hindi naman matenga. Siyempre, alam mo na yung mga kaperahan natin, lalo kung nanay tayo, tatay tayo, pamilyado tayo, breadwinner tayo, kaya nga tayo nag-abroad, di ba, para kumita po. So, habang nag-aantay, wag po nating hayaan na nakatenga tayo at inaantay lang po natin yung item natin. Siyempre, kailangan natin kumayod. Pero, the moment po na nag-signify na po tayo ng intention natin, kailangan buo ang loob natin. Hindi yung atras-abante po tayo. And then, nakalagay din dyan, doon sa last letter, isa sa mga last letters nila sa akin, please check if you are qualified din doon sa DepEd na requirements. Make sure that your level of specialization, yung degree, yung LET, yan, ganyan, i-check nyo mabuti. And so that we can inform DepEd and provide you with schools in line with your level of specialization. Ayan. Especially sa high school. Sa elementary, hindi naman. Kasi pag elementary, any major naman po yan, di ba? Any field of specialization. Pero pag high school teacher po kasi, kailangan din nilang hanapin at i-create yung item, syempre, na depending on your field of specialization. In my case, my major is English po. Ayan. But currently, I am teaching GMRC or Values Education kasi nung bachelor's degree ko naman ng college, minor ko naman po ang theology. Ayan. So, okay lang naman. Tapos yung master's ko po is Values Education. Ayan po. Then, please check if you are qualified to teach on the schools provided by DepEd specialization. Yes, you can no longer change location and school after the school selection period ends. So, kailan po yun? February. By February of next academic year, kung kailan ka po magtuturo, hanggang dun lang. So, sa akin, I was given 3 options for the schools na pagpipilian. Before February 21 ng 2021, nakapag-finalize na po ako at sinabi ko po, ito na po yung school na napili ko. So, hindi po tayo pwede magpabago-bago. Anyway, sa mga iba po, like, mostly mga na-encounter ko na mga SPIMS beneficiaries, they only have like one school. Wala po siyang option. I believe personally na due to considerations like number 1, teaching experience. Because before I went abroad, I taught here sa Philippines in a private school for 5 years already. And sa abroad po, nagturo ako. I was a teacher there for 10 years. That's why, considering that, I think that's the reason. Kasi yung mga iba na isa lang na school,
ang binigay, wala pong option. Sila po yung mga walang teaching experience, yung mga ganon. Yung isa doon is earning units, bago lang siya na let passer, yung mga ganon. So, freshies, ibig sabihin, sa teaching field ay walang option. Isa lang talaga. Pero pag may mga teaching experiences po kayo, counted po yun. Dito and abroad. Yan po ha, mga ma'am at sir. Take note of that. And then, ibe-base po nila yung locality ng item ninyo doon sa address ninyo, syempre. Kasi syempre, localized pa din tayo. Like sa akin, ako kasi ang naglagay na kung pipili ako ng lugar, syempre, I live sa outskirt ng city, pero sinabi ko talaga doon sa letter ko, nung tinanong ako saan mo gustong ma-deploy, sabi ko talaga doon sa city. Kasi nasa outskirt lang ako. So around 5 minutes, 10 minutes lang na travel. So it's okay po. Then, after selecting a school, DepEd will include you in the teaching items to be requested for that year, for the next academic year, and will send you an endorsement letter once the item creation has been approved by the Department of Budget and Management. Ayan, DBM. So, endorsement letter po to be provided by the DepEd Central Office. Yun na po, ibibigay po sa inyo at yun po yung idadalihin ninyo sa school kung saan po kayo madedeploy. So, kailangan syempre si DBM. Bakit? Siya pong papasahod sa atin, di ba? So, siya po ang gagawa ng payroll natin para ma-endorse tayo. Kaya yung tanong ni ma'am na inaabot ng 3 months bago magkasahod ang spins, hindi po totoo yun. Kasi doon pa lang po sa creation ng item, dumadaan na po yung ating papel sa DBM. Yes! Kaya, pagdating natin sa school, kung saan po tayo de-deploy, kasama na po tayo sa payroll. Yun po ang good news, mga ma'am. Ibig sabihin, on the first month itself, may sahod na po tayo. Yes po. Number 6, please also be reminded that declining or failing to get the item provided by the program due to personal reasons or whatever reasons, you will no longer qualify to avail the SPIMS program. Ayan, sinabi ko na sa inyo kanina. However, you can still apply to DepEd through the regular process. Ayan po ha, maliwanag po. Nasa number 6 po siya na important reminders. Naka-all caps pa po yan sa email natin. Ayan. At nakalagay po dyan, your estimated start date, work, once you successfully selected as school, will be by the next school year. At sa akin po, in this case, nakalagay po talaga 2021 to 2022 kasi 2020 po ako nag-apply and open and close parenthesis is still subject to change. Bakit? Depende po yan sa opening ng academic year. And that time, opening natin kasi was like August or September. But this year, 2025, mag-i-start na po tayo mag-open by June. And June to March na po ulit ang academic year natin. Kasabay ng bagong curriculum ng senior high school. Diba? Nakakaloka. So, number 8, please ensure that your PRC ID is not expired. Ayan po. Tapos, while doing so, you may also want to prepare other documentary requirements. Kindly see the attached file. Meron na. Sinabi ko na po kahapon yung mga requirements while waiting for your creation ng item. Ayan po siya. So, yun lang for today. Ang pinanggalingan po ng email is the National Reintegration Center for OFWs, Department of Labor and Employment, NRCO, DOLE. Ayan. Because SPIMS or sa Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir, collaboration among government agencies, DOLE, POEA, OWA, Department of Education, DBM, those things. Ngayon, DMW, of course. Diba? Department of Migrant Workers. Ayan. So, yun lang po. Sa lahat po ng mga nagbabalak mag-apply sa SPIMS, good luck mga ma'am at sir. God bless.
At sana'y pala rin po kayo para pagbalik ng Pilipinas, meron po tayong siguradong trabahong papasukan. Mahirap pong maghanap ng trabaho, syempre kaya nga tayo nag-abroad para kumita, para sa pamilya, para sa ekonomiya. At sana mapag-isipan ninyo na kahit gaano tayo katagal sa abroad, babalik at babalik po tayo. At mahirap yung bumalik na wala kang fallback. Mas maganda po yung, yes, incomparable yung sahod na kinikita. Nandun din ako nun sa point na yon. Kaya nga, it took me 2 years to think about it, na iniisip ko parang doble, triple ang sahod sa abroad compared sa mga guro sa Pilipinas. Wow. Kung nasa teaching profession ka din sa abroad. And bakit pa ako uuwi, di ba? Pero, come to think about it, for family reasons, for personal reasons, and for long-term reason. Retirement goal, long-term goal, wala pong forever sa abroad, mga ma'am at sir. So just a reminder, nagkakaedad po tayo. Yes, age is just a number, pero pag mga 40s ka na, ramdam mo na yan. Alam mo na ang sinasabi ko, ramdam mo na yan. Mahirap siyang i-deny, pero tatanda tayo, hindi kakayanin ng katawan natin, and balang araw, papalitan ka. Kahit ano pang position mo dyan sa abroad, kahit gaano pa kaganda ng trabaho mo sa abroad, kahit pa gaano kalaki ang kinikita mo sa abroad, isang araw, papalitan ka ng mas bata, mas malakas, at mas magaling sa'yo. Diba? At yung company mo, nandyan ka ba o wala, nandyan pa din yan. Kaya isipin po natin ang sarili natin, isipin ang future natin, isipin ang retirement goals natin. Kaya mas magandang come home, diba? Come home for good, come back to the Philippines, at magsilbi tayo sa sarili nating bayan. Yun lang po mga ma'am at sir, maraming salamat. Please follow for more, subscribe for more content like this, Usapang OFW, and I'm also a financial literacy advocate. In many of my videos, I'm also talking about financial literacy. Bakit mahalaga ang financial literacy, especially sa mga OFWs at kapamilya ng OFWs? Siyempre, usapang pera, ayan, wow. And other things. Real estate also, I will also talk about real estate. In some of my videos, I'm also talking about real estate investment. Ayan po. Bakit pinakamaganda pa rin mag-invest sa real estate compared sa other na pinagkakagastusan natin? So, yun lang po for now. Please subscribe. This is Teacher Timmy for Teacher Timmy Talks. Have a nice day!